Memphis nasayang ang pagkakataon laban sa OKC Thunder. Butler walang fracture at structural damage, posibleng makalaro sa Game 3. At Curry may game plan na, handang buhatin ng load kahit walang Butler. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Matapos ang pagbabalik mula sa 29 na puntos na kalamangan ng kalaban at kasunod ng injury exit ni Ja Morant, nakamit ng Oklahoma City Thunder ang 3-0 lead sa kanilang serye sa pamamagitan ng panalo kontra sa Memphis Grizzlies sa FedEx Forum nitong Biyernes. Mas mahirap talaga kapag wala si Ja. Siya ang pinakamahusay naming manlalaro. Pahayag ng Spanish forward na si Santi Aldama sa post-game media session. Pero hindi ito dapat maging dahilan. Kailangan pa ring manalo anuman ang sitwasyon. Nagtapos si Aldama ng may 14 na puntos, 6 na rebounds, 1 block at 1 assist sa Game 3. Si Ja Morant ay nagtamo ng left hip contusion 3 minuto bago matapos ang first half. Ayon sa Finnish head coach ng Grizzlies na si Thomas Isalo, dadaan pa siya sa karagdagang pagsusuri bukas at doon pa lang namin malalaman ang kalagayan niya. Si Morant ay 25 taong gulang. Para naman sa Thunder, nanguna si Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 31 punto. Si Isaiah Hartenstein mula Germany ay may 5 puntos, 5 rebounds at 4 na assists, habang ang Belgian rookie na si Ajay Mitchell ay nakapag-ambag ng 1 puntos at 1 rebound. Hindi pa rin nakalaro sina Ousmane Dieng ng France, left calf strain, at Nikola Topic ng Serbia, left knee surgery, na patuloy na nagpapagaling sa kani-kanilang injuries. Anong masasabi nyo sa comeback na ito mga kaibigan at sa injury ni Ja Morant? Sa ibang balita naman, ang pag-asa ng Golden State Warriors na makapasok sa playoffs ay malamang na nakasalalay sa availability ng veteranong forward na si Jimmy Butler na nagtamo ng nakakatakot na pagkakabagsak sa Game 2 na pagkatalo laban sa Houston Rockets noong Huwebes ng araw. Umalis si Butler sa laro sa unang quarter at kalaunan ay idineklara na hindi na makakabalik dahil sa pelvic contusion, ang parehong injury na naging dahilan kung bakit hindi nakalaro si Steph Curry sa 2 laro noong regular season. Mukhang ordinaryo at medyo pagod si Curry sa court nang wala ang kanyang star nakakampi sa Game 2, kung saan nagtala siya ng 20 puntos sa loob ng 37 minuto sa pagkatalo nilang nagtabla sa serye. Ito ang pangalawang beses na kinailangan ni Curry na maglaro ng halos 40 minuto bawat laro sa playoffs, at depende sa tindi ng injury ni Butler, maaaring hindi siya makakuha ng sapat na pahinga sa bench sa nalalapit na 2 mahalagang home playoff games. Maikli lang ang naging pahayag ni Curry tungkol sa posibleng pagkawala ni Butler sa press conference pagkatapos ng laro noong Huwebes. Tumanggi siyang mag-dwell sa issue dahil hinihintay pa ang mga resulta ng test ni Butler at may posibilidad na makabalik siya para sa Game 3 sa linggo ng araw. Gayunpaman, saglit ding tinalakay ni Curry kung ano ang magiging hitsura ng offensive game plan ng Warriors kung wala si Butler. Spoiler alert, hindi ito maganda. Kung sa kahit anong dahilan ay hindi siya makalaro. Ako ang aako ng malaking bahagi ng pagbubuo ng shooting at pagkakaroon ng advantage, sabi ni Curry. Magkakaroon kami ng iba't ibang rotation sa court. May ilang plays na para talaga sa kanya, pero ang natitira ay simpleng execution lang. Huwag mag-turnover, ipasa sa open na kakampi, gumawa ng solidong screen at mag-shoot kung open ka. Normal na basketball lang ito. Ang tanong ay kung kaya ba naming gawin ito ng consistent, kung makakapasok ba kami ng sapat na shooting. Hindi naman ito rocket science, kailangan lang naming maisagawa. Malinaw na ang agarang kinabukasan ng Warriors kung wala si Butler ay mukhang madilim, lalo na't kailangan nilang daanan ang mga malalakas na kalaban sa Western Conference para makarating sa NBA Finals. Tinulungan ni Butler ang Warriors na magtala ng 23-8 run para tapusin ang regular season at maituring na tunay na contenders sa titulo, habang pinapalakas ang laro ni Curry at nagsisilbing veteranong leader at matalinong ball handler na maaasahan sa mga crucial na sitwasyon. Bukod pa dyan, napatunayan ni Playoff Jimmy ang hype sa kanya. Nagtala siya ng 25 puntos, 7 rebounds at 6 na assists sa panalo sa Game 1 at may team high na 5 steals. Para sa kapakanan ni Curry at ng Warriors, kailangan bumalik si Butler sa lalong madaling panahon. Magdadasal sila para sa magandang balita sa mga susunod na araw. Ang Golden State Warriors ay babalik na sa Bay Area para sa Game 3 ng kanilang first round series laban sa Rockets. Ang masamang balita ay hindi pa siguradong makakabalik si Butler. Ngayon, makakalaro ang Golden State sa sarili nilang court sa Chase Center para sa susunod na 2 laro.
layuning makabawi at muling makuha ang momentum laban sa pangalawang seed ng Western Conference. Gayunpaman, maraming bagay ang nakasalalay sa kung makakabalik ba si Butler. Maganda ang naging performance ni Stephen Curry ngayong season, ngunit mas lalo pang gumanda ang kanyang laro simula nang dumating si Butler bilang co-star sa kalagitnaan ng season sa pamamagitan ng trade deadline. Ang tanong sa ngayon ay makakalaro nga ba si Butler sa Game 3 at 4? Malaking tulong kay Curry ang pagkakaroon ng isang kasamang player na kayang kontrolin ang takbo ng laro. Habang pabalik ang Warriors sa San Francisco, ang layunin nila ay hindi lang manalo sa Game 3, kundi makuha ang dalawang sunod na panalo at makuha ang 3-1 na lead bago bumalik sa Houston. At ngayon, malaking update tungkol kay Butler ang natanggap ng Warriors. Bago ang Game 3 sa kanilang home court, nakatanggap ang Warriors ng malaking update tungkol sa injury ni Butler. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, si Jimmy Butler ng Golden State ay na-diagnose na may deep glute muscle contusion at ang kanyang status para sa Game 3 laban sa Houston Rockets ay seryosong questionable, ani ni Charania. Ito na ang best case scenario dahil ipinakita sa MRI na walang fracture o structural damage si Butler. Bagay na isang malaking magandang balita para sa Golden State. Bagamat positibo ang resulta ng MRI at walang malalang pinsala, ang posibilidad na hindi pa siguradong makalaro si Butler sa Game 3 ay tiyak na makakaapekto sa kakayahan ng Warriors na makuha ang mahalagang panalo. Sa kabila nito, posible ring asahan na makakalaro itong si Butler depende sa nararamdaman nito. Kahit wala si Butler, may pag-asa pa rin ang Warriors na makuha ang panalo sa unang round ng playoffs kahit sila ang pang-7 seed. Hindi na isang katanungan na ito ay isang malaking suntok para sa Golden State dahil malaki ang naging papel ni Jimmy Butler para sa kanila simula nang makuha siya mula sa Miami Heat sa trade deadline. Sa pagkawala ni Butler sa laro, pinili ni head coach Steve Kerr na bigyan ng pagkakataon si JK bilang kanyang pamalit. Ito rin ang kauna-unahang playoff appearance ni Kuminga ngayong 2025. Siyempre, bago ang laban noong Huwebes na bench si Kuminga sa 3 sunod na laro ng Warriors, pero nabigyan siya ng pagkakataong mabawi ang kanyang pwesto sa team. Matapos ang laban, nagbigay ng mensahe si Stephen Curry kay Kuminga matapos nitong palitan si Butler dahil sa injury. Ang hamon sa kanya ay palaging makita ang buong larawan, maintindihan ang intensity sa laro, subukang mapunta sa tamang posisyon sa depensa, at kapag may pagkakataon siya sa opensa, samantalahin ito, sabi ni Curry tungkol kay Kuminga. Tama si Curry dahil minsan ay nahihirapan si Kuminga sa parehong defensive at offensive na aspeto ng laro, dahilan kung bakit siya na-bench ni Kerr. Sa kabila nito, mukhang mas bibigat ang papel ni Kuminga kung sakaling hindi pa rin makalaro si Butler, lalo na't maayos ang ipinakita niya sa laro noong Huwebes kung saan nagtala siya ng 11 punto, 3 rebound at 2 assist sa loob ng 26 na minuto. Gayunpaman, posible ring bumalik si Kuminga sa bench kung makakabalik na si Butler sa Game 3 ngayong linggo. Bagay na hindi pa tiyak dahil wala pang huling opisyal na update ang Warriors tungkol sa kondisyon ng kanilang injured na star. Anong masasabi nyo dito sa mensahe ni Curry patungkol kay Kuminga, mga kaibigan?